Castro, isang opisyal mula dyan sa Palasyo Malacanang. Kasunod ho ito ng palitan nila ng mga maaanghang na salita hinggil sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang panayam ay inalintulad ni Vice President Duterte si Undersecretary Castro sa kasabihang garbage in, garbage out bilang tugon niyan sa panawagan ni Castro na dapat ay i-level up ng Vice Presidente ang kanyang mga pahayag gamit ang data at lohika. Sabi ni Sara Duterte dapat daw, inihalin tulad niya si Attorney Claire sa isang kasabihan na GIGO, garbage in, garbage out. Mga kababayan, kung ano daw yung input na inilalagay mo, siya din dapat ang output mo. Mukhang, mga kababayan, mukhang para kay Sara Duterte yun eh. Diba? Yung dumi ng kanyang sinasabi, yun din ang output ng nakikita natin. Diba? Walang ibang magandang sinasabi to eh. Lahat ng kanyang binibitawang mga salita ay pawang paninira, pawang mga galit, pawang pagpatay. Oh. Ngayon, ang output, mga kababayan, nagkakagulo ngayon ang bansa natin dahil sa kanila. Diba? Tama Maria Teresa Raza, asar talo talaga si Pusit kay Attorney Claire Castro. Aminin mo na, warbisdak. Diba? Aning na aning ang mga Duterte dito kay Auntie Claire nyo. Diba? Doon sa mga argumento. Sa halip ay puro pamumulitika, ay maanghang na pananalita at mura, dapat tumanong iangat ang antas ng diskusyon at maging profesional sa mga inilalabas na mga pahayag. Narito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte. Tama naman mga kababayan eh. Dapat talaga, biruin mo, Vice President ka ng ating bansa. Diba? Second highest leader of the land. Tapos yung lumalabas sa bibig mo, yung mga argumento mo walang kwenta. Diba? Yung mga pinagsasabi mo, nonsense. Yung mga binibitawan mo, useless. Paulit-ulit. Oh. Dapat sinasabi niya yan sa sarili niya kasi siya yung unang-una namumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At siya din, dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss. Nakakatawa to mga kampo ng mga Duterte, no? Pag sila yung babanat, mga kababayan, parang are you entitled na kayo lang po ang dapat bumato? Kayo lang po dapat ang bumatikos sa gobyerno? Teka lang, wala ba kayong putik? Diba? Wala ba kayong pagkakamali? Wala ba kayong mga dumi sa inyong mga mukha? Bawal kayong banatan? Totoo naman eh. Meron ba maganda na nanggagaling sa inyong mga bibig? Wala naman po ata. Lahat basura. Kaya nga, mga kababayan, hindi na lang natin ililiteral yung ibig sabihin ng garbage in, garbage out. Diba? Parang literal, basurahan ang bunganga ni Sara Duterte. JC Moose, shoutout po. Aquarius Bueno, may kasabihan na kung sino ang nambabato sa kanya, pumupukol. Yun na, kung sino ang nambabato sa kanya, pumupukol. Tama mga kababayan. Parang nagbo-boomerang kay Sara Duterte ang kanilang mga banat. Hindi kasi nila kaya si Attorney Claire Castro eh. Mga bulok, basura. At ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Mga kabombo, bahagi pa yan ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang tugon kay Undersecretary Claire Castro. Dagdag pa nga ng Vice Presidente na wala kasing ginagawa raw si Pangulong Ferdinand Marcos. Dito ako natawa guys. Wala daw ginagawa ang Pangulo. Ano yun? Parang ikaw ata mamang merong ikaw ata yung may kakulangan. Ikaw meron ba ka bang ginagawa?
Sige nga, tingnan mo nga kung ano yung mga ginawa mo. Sa bagay, mga kababayan, totoo naman. May ginagawa naman si Sara. Ano yung ginagawa niya? Yung confidential funds, 125 million in just 11 days. Diba? Yung problema ng good students, yung mga bilyon-bilyon dyan sa DepEd. Diba? At kung ano-ano pa. Yon ang ginagawa ni Sara Duterte at puro pamumulitika. Meron ka bang naitulong sa bansa? Wala ata akong nailista na nagawa mo para sa bansa natin. Kaya nga sabi ni Attorney Princess Abante, Oy, meron ka bang naitulong sa amin para dakdakan mo kami ng ganyan at tirahin mo kami? Magsalita ka kapag meron kang naitulong. Di ba? Oh. Wala daw ginagawa yung Pangulo natin. Kaya pala mga kababayan, sila ang naglilinis dito sa kanilang basura, sa basura ng kanyang ama, ay itong si Pangulong Bongbong Marcos. Wala bang ginagawa yung sinasabi na paiimbestigahan yung prime water? Yun sa kanya, wala daw ginagawa. Mga kababayan natin ang isa or karamihan doon. Wala naman sigurong hindi natin kababayan. Bakit isa ba't karamihan? Mali ka ata, GP. Lahat ng mga tao na nagrereklamo ay kababayan natin. Di ba? Yun ay tawag doon sa pagtugon sa kanilang mga panawagan. Doon pa lang meron ng ginagawa eh. Sabihin mo wala. Anak ka ng tinapa oh. Sabi ni Kelvin Oloroso, wala raw ginagawa yung Pangulo. Uy, look who's talking. Di ba mamali na Senas? Junior para sa bayan, kaya wala ding masabi ang tagapagsalita nito. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Mga kababayan, sumasagot lang daw siya. Hindi daw siya yung taong unang nakikipag-away. Sumasagot lang daw sa issue. Teka lang, Sara Duterte, parang may natatandaan ako dati. Hindi naman nakikipaghanap ng awa yung sheriff pero binugbog mo. Diba? Ginagawa lamang niya yung kanyang trabaho, binugbog mo. Oh. Tapos, sabi mo, hindi ikaw yung nakikipag-away, sumasagot ka lang. Yun nga ang problema, hindi ka nga sumasagot sa issue eh. Diba? O, pinapasagot ka doon sa House of Representative tungkol sa confidential funds mo. Ayaw mo magsalita. O, tungkol doon sa iyong budget, ayaw mo rin magsalita. Pag pinag-uusapan West Philippine Sea, ayaw mo rin magsalita. Pero kapag mga kababayan kakampi mo, ngawa ka ng ngawa. Diba? I remember pa, hindi rin ba siya nangunguna sa pakikipag-away, mga ka-GP Natex, na yung Pangulo, biruin mo, sabihin mo na ito ay yung papatayin, yung speaker, yung first lady, nakipag-usap ka sa isang mamamatay tao. Diba? So much scary, mga ka-GP Natex, because meron silang kakilala na isang assassin, na isang mamamatay tao na kayang patayin ang Pangulo, na kayang patayin ang first lady at ang speaker. Diba nakakatakot po yun? Si Atty. Claire yung... Nakakapagtaka. Meron kayong kakilala. Ano ito? Alaga nyo? Ibang pumulik yan si Atty. Claire naman. Why? Lagi ako ay sumasagot lang. Lagi daw siya sumasagot lang. Sinungaling! Sinungaling ka talaga. Vlogger na to. Sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro, parang ano lang yan namin, parang sinasabi nila sa computer. Parang bata talaga, no? Pero may sasabihin mo, pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro. Alam nyo, guys, noong una, nung narinig ko sa kanya yan, dati pa, sa ibang mga video hindi dito, narinig ko talaga yan na sinabi niya, pinsan daw ni Franz Castro si Claire Castro. Kailan pa nangyari yun?
Ano, may sarili kang ano? Ikaw yung kumadrona. Kamag-anak ka ba? Bakit mo alam na magpinsan? Ako nga hinahanap ko mga kababayan, at nagtanong din. Diba? Hinahanap ko. Sumagot si Atty. Claire, hindi kami magkaano-ano. Ano ka, imbento? Hindi, ibig sabihin nun, ano yan, larong bata? Salitang bata. Bakit mo sasabihin na magpinsan yung dalawa? What is the relevant, mga kababayan? What is the connect? Yung mga iba dyan tawa ng tawa pero hindi nagla-like. 152 pa lang yung like natin. Grabe naman kayo. Ayan, nagpapaalam.